Kasi pareho sila ng hanap buhay. Hanap buhay nila, gumawa ng mga tolda, yung mga tent. Basahin natin yung Filipos 1:27, kapatid na Daniel. Ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo, upang maging ako ay dumating at kayo'y makita o wala man sa harap ninyo, ay mabalitaan ko ang inyong kalagayan, na kayo'y matitibay sa isang espiritu, na kayo'y magkaisa ng kaluluwa na nagsisikap sa pananampalataya sa Ebanghelyo. Ang base ng pinakatamang paraan ng pamumuhay ay yung ayon sa paraan ng Ebanghelyo sa pananampalataya. Ang pamumuhay shall be lived in faith. Yung sinasabi ni Pablo, we live in faith, not by sight. We walk by faith, not by sight. Kami ay lumalakad sa pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin. Yung paglakad, way of life yun yung paglakad. Pag sinasabi sa Biblia yung paglakad, yun ay paraan ng pamumuhay. Ang paraan ng pamumuhay dapat sa pananampalataya. At yung pananampalataya ay nakabase sa Ebanghelyo. Sabi niya dun sa Filipos 1:27, ang inyo lamang pamumuhay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo. Kaya kung halimbawa maghahanap buhay ka, magninegosyo ka, yung kagaya nung nakabatay sa Ebanghelyo ni Kristo. Ang mga apostol may hanap buhay din Nasa 18 ng Gawa, ganito ating mababasa sa 1. Pagkatapos ng mga bagay na ito'y umalis siya sa Atenas at napasa Corinto, at nasumpungan niya ang isang Hudyo na nagngangalang Aquila, isang lalaking tubo sa Ponto, na hindi pa nalalaong nanggagaling sa Italia, kasama ni Priscilla na kanyang asawa, sapagkat ipinag-utos ni Claudio na ang lahat ng mga Hudyo ay magsialis sa Roma, at siya'y lumapit sa kanila. At sapagkat ang hanap buhay niya ay gaya rin ng kanila, ay nakipanuluyan siya sa kanila, at sila'y nagsigawa, sapagkat ang hanap buhay nila ay gumawa ng mga tolda. Ang Apostol Pablo, pati yung kanyang nasumpungang mga alagad nang galing sa Roma, kasi pinaalis ni Claudio ang mga Hudyo sa Roma. Itong mag-asawang si Aquila at saka si Priscilla, galing sa Roma, sa Italia, pinaalis ni Claudio ang mga Hudyo na nasa Roma, umuwi sila, napasa Corinto sila. Doon sila nagkita ni Apostol Pablo. Nagsama sila sa isang bahay kasi pareho sila ng hanap buhay. Hanap buhay nila, gumawa ng mga tolda, yung mga tent. Nung araw kasi, yung mga tent, parang ginagawang bahay ng mga mahihirap yan Mayroon magtatayo ng tent, titira sa isang lugar. Yung mga tolda. Yun ay hanap buhay ni Pablo at saka ng alagad na si Priscilla at saka si Aquila. Ang ibig kong sabihin ang Ebanghelyo, ang batayan ng pamumuhay, kung paano ka magdadamit, pati pananamit, merong salita sa Ebanghelyo Gaya nung nakasulat sa 2:9, na ang mga babae gagayak ng mahinhing damit, kung paano ka magsasalita, kagaya nung nakasulat sa Colosas 4:6, kung paano ka magpapalaki ng anak, na kagaya nung nasa 6 ng Efeso, kung paano ka makikisama sa asawa, nasa 5 ng Efeso. Ang lahat ng gagawin mo bilang isang taong buhay ay kailangan nakabatay sa Ebanghelyo. Yun ang pamumuhay na ikinalulugod ng Diyos. At yung hanap buhay naman o business, yung business na honest, yung hindi nagdudulot ng masama sa kapwa. Kasi kung ang business mo, droga, pinapatay mo yung mga customer mo sa pamamagitan ng droga. Kung ang business mo, sigarilyo,
pinagkakasakit mo yung mga, kung ang business mo naman ay sugal, inilululong mo naman sa bisyong masama yung mga customer mo. Kung ang business mo ay bahay pasugalan o bahay ng mga ang tawag natin dun sa Pilipinas pokpok, no? Ginagawa mong maging kasangkapan ka pa ng kasalanan. Bawal ni Kristo yon. Nasa sa 13 ng Roma. At huwag din naman ninyong ihandog ang inyong mga sangkap sa kasalanan na pinakakasangkapan ng kalikuan. Huwag niyong ihahandog ang inyong mga sangkap na kasalanan na pinakakasangkapan ng kalikuan. Pagka nagiging kasangkapan ka na ng kalikuan, masama yung kagaya ng bugaw. Di ba may mga bugaw nag-aabang, iniaalok babae o callboy, may mga bugaw Ang tawag doon sa atin bugaw. Tapos, kung ikaw naman ang iyo namang hanap buhay pumatay ng tao, tinatawag na hired killer, napakasamang hanap buhay noon. Kaya, ang dapat, yung hanap buhay na hindi nakasasama sa kapwa, nakakatulong, at hindi nakakasama. Halimbawa, ang hanap buhay mo ang negosyo mo magtinda ng pagkain, hindi naman masama yun. Ang negosyo mo, halimbawa, magtinda ng pangangailangan sa bahay, hindi naman masama yun. Yun ang sagot ko sa tanong mo, kapatid na JR.